ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Ang rehiyon ng Calabarzon ay mayroong 17 munisipalidad na kabilang sa 5th class municipality. Ito ang target na mabot ng programa ng SAAD. Kaya sa unang taon, naging prioridad ang bayan ng Alabat, Perez at Quezon sa probinsya ng Quezon at ang isla ng Tingloy sa probinsya ng Batangas. Gaano man kabigat ang nakaatas na tungkulin, taas noo at nakahanda ang bumubuo sa SAAD Calabarzon na harapin ito na magkakapit-bisig upang maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating mga bayani, ang mga magsasaka at mangingisda. Ang grupo ay binubuo ng 23 kawani kung saan naahati sa 4 na pangkat na kinabibilangan ng Admin and Procurement, Public Relations and Development Communication, Operations, Planning, Budgeting, Monitoring and Evaluation, at Information Technology and Database Development. Sa loob po ng isang taon, hinarap namin ay napakaraming pagsubok, lalo na po sa pagsasaayos ng mga dokumento. Ngunit sa tulong po ng aking dalawang mahuhusay na kasama, si Lord at si Rondi, ay napagtagumpayan namin itong lahat. Dito ko naranasan ang umiyak at panghinaan ng loob. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga tao na lubhang nangangailangan, ay lumalakas ang loob ko at nagkakaroon ako ng pagnanais na ipagpatuloy ito. Dito sa SAAD, naging masaya at magaan ang aking pagtatrabaho. Una, dahil direktang paglilingkod at pakikisalamuha sa mga kababayan natin. Pangalawa, dahil masaya at mahuhusay ang mga kasama ko dito. Masasabi ko na sa SAAD, mas marami pang mga magsasaka at mangingisda yung maabot ng Department of Agriculture. So, isa sila sa mga inspirasyon upang kumbaga mag-lead din ng isang grupo. Pagdating po sa Public Relations and Development Communication, siguro maganda na rin na bukas ang bawat miyembro ng PRDC unit sa challenges at the same time doon sa mga knowledge na matututunan, hindi lamang para sa sarili kundi may ibabahagi din sa iba't ibang members ng ating unit. Pagdating sa suliranin, alam naman natin, pagdating sa ating mga opisina, lalo dito sa government, may kakulangan talaga sa tao. Pero napatunayan ko sa grupo natin sa SAAD Calabarzon na talagang hindi na-define ito o hindi tayo nadidiktahan na kung nasang unit lang tayo, hindi lang yun yung gagawin nating scope under that unit, kundi nagtutulungan talaga at may pagkakaisa sapagkat yung pangangailangan ng isang unit kagaya ng PRDC napupunan minsan ng ating or natutulungan tayo ng mga kasamahan mula sa IDT, which is for me is a good thing kasi tayo isang grupo, isang pamilya. At ano ba naman yung ating goal kundi matulungan yung ating mga magsasaka at stakeholder. At sasabi ko na next year o sa mga darating pang taon, ipapamalas pa ng PRDC yung kakayahan na maglimbag ng iba't ibang information educational materials na kumbaga magiging gabay din ng ating mga magsasaka. At syempre, ngayon na nasa social media world na tayo, masisikapin ng PRDC na mas maraming marating na tao o sa ngayon yung term is followers para mas malaman nila na may programa na existing na handang tumulong doon sa ating mga marginalized communities. Bilang isang leader ng OPBM unit ng SAAD Calabarzon, so yung talagang inspiration ko dito yung mga magsasaka. At buo yung tiwala ko din sa team, So magagaling sila at sabi nga sila yung mga chosen one namin dito sa SAAD Calabarzon. Para sa akin yung SAAD for Special Area for Agricultural Development, So ito yung nakita ko isang programa ng Department of Agriculture upang tulungan talaga yung mga nasa laylayan. So unlike doon sa ibang programs na nahawakan at napasukan ko na din, so yung uniqueness niya ng SAAD Calabarzon, direct talaga doon sa community, yung tulong. And yung scope nung natutulungan is napaka-wide. So hindi lang ilang tao yung pwedeng tulungan. So like nga dito, so yung FCA, so yung pagbubuo ng FCA, so napaka-importante para sa development ng isang komunidad. So, bago kami pumasok doon sa komunidad namin sa SAAD, so nagkaroon muna kami ng mga coordination meetings at saka linkage dyan sa ating mga partners. So, andyan yung ating APCO office dito sa regional and dun sa provincial level naman, so andyan yung ating Office of the Provincial Agriculturist. So, kinamit muna namin yung mga key persons doon. Then, bago kami pumunta doon sa Office of the Municipal Agriculturist at ganoon din sa local government ng mga
yung mga target beneficiaries namin. Pagdating doon sa community assessment, so una talaga is yung pagkakandak natin, yung tinatawag nating participatory rural appraisal, So PRA. So after nun, nagkaroon tayo ng data profiling ng mga target beneficiaries natin. So yung mga napuntahan din nating area, kasi nga sila yung mga nasa laylayan, so sila yung mga wala pa rin mga na-establish ng mga farmers organization or mga FCA. So yung naging ginawa ng team is nagkaroon tayo ng mga series of training. So andyan yung community organizing, and the same time, nagkaroon din tayo ng training sa establishment ng mga FCA. So after nilang ma-registered ng DOLE, so nagkaroon naman tayo ng mga capability enhancement training. So andyan yung mga parliamentary natin training, at the same time yung ating mga values formation, and yung ating financial literacy. Sa nakalipas na isang taon, napakarami ang aming mga sinuong na mga challenges na amin namang nalagpasan din. Gaya ng mga pagpunta sa mga napakahirap na lugar, kailangan mong puntahan ng mga liblib, ang mga bulubundukin, ang mga kalsada na talagang motor lang ang kaya makabot, or minsan pa na mismong barangay sa isla, kailangan mo pang sumakay ng bangka para lang makarating ka sa kabilang barangay. Dagdag pa rito yung problema sa panahon, na kung saan siya rin yung nag-hamper ng mga activities namin na dahil sa malakas ang alon, hindi kami basta-basta makakatawid, na kung saan ay malimit pa na nai-stranded yung aming mga kasamahan sa isla. Isa sa unit, isa at Calabarzon, ang IDD, na kung saan kinakailangan magkaroon ng database profiling ng bawat magsasaka na nasasakupan ng rehiyon na ito. Isa sa mga challenging na pagkakataon yung kinakailangan pang talagang abutin ang mga farmers, puntahan sa kanilang mga bahay, sa mga liblib, sa mga bulubundukin, napakahirap na mga daan. Para sa akin, ang SAAD, ito talaga yung programa na nakatutok para sa mga less heard talaga, na hindi talaga halos maabot ng tulong ng gobyerno. Ito yung mga lugar na dapat talaga natin binibigyan ng pansin. Ito yung mga lugar na dapat pinagtutuunan at binubuhusan natin ng intervensyon. Ngunit, hindi sa pamamaraan na basta lang natin ipamimigay kung ano yung mga nasa sa isip natin. Kinakailangan natin silang kamustahin, konsultahin kung ano ba talaga yung kanilang mga pangangailangan. Sa gabay ng mga pagsasanay at mga leader, unti-unting mas nakilala pa ang organisasyon at napapalawak ang mga komunidad na naaabot. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay labis na nagagalak. Kami po kahit nasa isla ng Tingloy ay narating ng isang ahensya na alam po naming labis na makatutulong sa amin. 3 years from now, nakikita ko po na ang aming samahan, hindi man totally ganun kaunlad, pero nakikita ko po na meron ng pag-unlad sa tulong po nila. Sa tagal-tagal po na may mga bumibisita, parang nun pa lang po ako nagkaroon ng sa aking sarili na siguro sila na talaga. Sila na yung makatutulong sa amin sa matagal ng minimithi na sabi nga po ay pag-unlad ng isang munisipyo, ng isang isla. Sabi nga po ay eto na yun. Sabi nandiyan na po sila, ang samahan na labis na makapagbibigay sa amin ng kalutasan sa mga tagal na naming mga hinihiling. Ang SAAD Calabarzon ay patuloy na maninindigan sa kanilang layunin na iangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa tulong ng aktibong partisipasyon ng mga benepisyaryo at gabay ng mga tagapagpatupad ng programa, matagumpay na narehistro ang samahan ng mga magsasaka at mas napagtibay ang kanilang kakayahan at kaalaman bilang bahagi ng paghahanda sa ibibigay na interventions sa susunod na taon. Ang mga karanasan na ito ay siyang nagiging gabay, lakas at nagbibigay inspirasyon sa SAAD Calabarzon upang pangunahan ang mga yapak ng kaunlaran na siya ngayong binabagtas ng mga kapwa kawani hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa. Mula sa pagiging tagapagsalita ng PRA training ng National Program Management Office or NPMO, ang mga kawani ng SAAD Calabarzon ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang karanasan at kaalaman sa SAAD Luzon A Cluster, SAAD Luzon
and Mindanao Cluster B at Saad Visayas Cluster. Ang patuloy pa rin na magbabahagi ang grupo sa mga lugar na nangangailangan ng aming paggabay. Sa pagtutulong-tulong ng tanggapan, sinuong ng bawat isa ang mga hamon upang magdala ng ilaw at pag-asa sa mga komunidad at buksan ang pinto tungo sa masaganang bukas.